morning everyone. Welcome to Global Nurse TV. Yun. Welcome to Global Nurse TV. Nagbabalik po ang ating Global Nurse TV. May bago na naman tayong bisita. Itong bisita natin ay nasa lista ito dati kong estudyante. Of course, sa nursing. At matagal-tagal ko na rin itong hindi nakikita. Siguro ngayon lang ulit sa Zoom. At isa na siya ngayong investor, ano pa ba, entrepreneur. Basta marami siyang share sa atin mamaya. Alright, lalo na napapanahon ngayon, yung aming pag-uusapan. Alright, welcome natin si Sir Michael Perez. Sir, magandang gabi, sir. Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa atin lahat and or magandang umaga sa Pilipinas or kahit saan. And salamat Sir Logro sa Global Nurse TV. Salamat, thanks for having me dito sa inyong channel. And yeah, I'm very excited to share yung experience ko at lahat dito sa America basically. Alright, salamat din sir at napagbigyan mo kami kahit na busy-busy ka ngayon sa iyong pinagkaabalahan. Alright, Sir Mike, umpisahan natin kasi napapanahon ngayon Lalo na yung bumagsak yung stock market sa US at sa ibang Asian markets Pero bago mo sagutin yan, sir, pwede ba kwentuhan mo muna kami ng iyong background. Alam mo na, buhay nurse. Boy nurse, opo. Yeah. Like tulad ng sinabi niyo is dati akong estudyante ni Sir Logro and isa yan sa pinakamagaling na instructor namin. Honestly, Salamat. sa pinaka I would say isa sa pinaka relaxing saka chill pero stricto pa rin. Yun. Naalala ko nung estudyante pa ako is minsan pangiti-ngiti ang Sir Logro pero pag nagsalita sabi ko, ang dami namang alam ng taong to. Wow. Yeah. And so sa amin kasi bata pa, nag-aaral pa lang bilang estudyante is malaking bagay sa amin yun. So ako mismo is appreciate ko yung ginawa ni Sir Logro, yung ginawa niya sa amin. Sir. Yeah, nung pamula estudyante hanggang sa ngayon and even yung dedication niya sa industry nito, sa healthcare, sa pag-aalaga ng ibang tao. And kahit saan kayo kasi ang buhay niyo naman is di nagsimula lang sa pagiging nurse na nagtuturo sa amin kasi nag-travel din kayo sa iba't ibang lugar. And yung nakatawa na nagkaroon po tayong time na makapag-reconnect dito sa Amerika. Sa Zoom pa, no? Sa Zoom pa. Hindi pa ulit tayo nagkikita pero maybe pag nag-visit ako sa area nyo, makapag-hi man lang ako or dalawa yung family ko. So, a little bit about me nga po is, so again, graduate ako ng nursing sa De La Salle, 2008. And nag-move na ako agad sa US noon. And fast forward is ang dami nangyari sa buhay ko na dumating sa point na nag-aral din ako ng culinary arts. Nag-aral ako ng paramedic and graphic design. So ang isang dahilan kung ba't ako nag-aral ng mga bagay na yun kasi kahit pa may nurse akong background nung panahon na yon, hindi lahat ng nurses dati may panahon na yung opportunity para makapasok sa bansa, makapagtrabaho na bilang nurses, hindi pa rin basta-basta. So, ang status ko pa rin nun ay galing ako sa tourist visa, naging student visa ako. Kaya napilitan ako mag-aaral ulit. And, syempre, may dalawa akong option nun. Either magtuloy ng nursing or mag-try ng iba. Pero ang nursing kasi may kamahalan sa Amerika Kung mapapansin nyo, maraming mga nandito sa Amerika, uwi sila ng Pilipinas para mag-aral ng nursing. Tapos after, babalik sila ng Amerika para mag-practice ng nursing. Yung mga ibang mga laking Amerika. Ginagawa nila yan para mas mura yung kanilang tuition fee. Pero yung sa akin, dahil nandito na ako, kailangan ko mag-stay ng legal. So nag-aaral ako. Nasa school ako nun. Pero
doon sa time na rin yun, nangyari yun, is marami nabuksan sa buhay ko. So, nag-open kami ng restaurant. Wow, big time. Small time or, well, hindi ba yung sabihin small time kasi ano rin talaga, ang restaurant business hindi madali. So, napunta kami sa restaurant business, ako at mga kapatid ko. During that time, nakapag-asawa din ako. Nakapangasawa ng Amerikana. May Wow. na akong anak. Congratulations, ha? Salamat po. And congrats din sa inyo. Oo nga eh. So, may 2-year-old ako, magti 3-year-old na babae na baby girl ko, and magta 10-month-old bukas na baby boy. Wow. So, lalaki na ako. So, maybe tapos na ako. But at the same time, naging real estate agent din ako. So, tutulong ako magbenta at bumili ng bahay sa maraming tao. At yung pinaka-latest kong negosyo ay sa finance. Nasa financial services ako. So, tulad ng sinabi niyo is, pagdating sa market ngayon, mga nangyari, aware ako sa nangyayari hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Kasi ang reality is kung ano man ang nangyayari sa Amerika, maapektuhan ng buong mundo. Yun ang isang bagay na alam ng lahat ng tao. So, ngayon is maraming natatakot, maraming ninenervyos. Yeah, totoo yan. Yeah. Like sa mga retirement nila, di ba po, sa ng pera. So, yung mga ganun bagay. So, yun yung bagay na fino-focus ko ngayon. Kasi ako mismo is natulungan ako ng industry na ito. So, ito mismo yung bumago sa buhay ko, sa mga plano ko, at sa mga ginagawa ko. So, yun yung a little background tungkol sa akin. Alright, ang haba Haba ng ano mo Actually, summarize pa yun. Sinamarize ko pa yun. Sinamarize pa yun Yeah. Alright, Mike. So, kamusta na ang buhay? Yung sinabi, sir? Kamusta naman ang buhay-buhay ngayon sa business mo? Ang business is, ang business talaga sa simula mahirap. Lagi ko sinasabi sa tao, walang negosyo madali. Wala ring trabaho madali. Pero ang business ko ngayon is paganda ng paganda. Kaya sobra akong excited palagi kasi yung hirap ko nung simula, nagbubunga na. Kaya nakangiti na ako ng sobra. Noon nangiti naman ako. Pero mas tuloy-tuloy na. So yung restaurant namin, binanta namin actually. So nagkaroon kami ng 4 na restaurant, 3 sa Amerika, 1 sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas, bukas pa rin siya tuloy-tuloy. Sa tabi ng school ng Lasal, sa Lipa, meron kaming chicken tender place doon. Masarap yan masarap yun. Ngayon, open na rin kami sa franchise. So, plug-in. Kapag-franchise nga. Yeah, franchise, yeah. So, pwede silang open ng kiosk or kung ano. Pero yung dito sa Amerika po is sinarado namin mga negosyo namin. Dahil una sa lahat is pagdating sa negosyo, dapat alam mo kung ano ba yung gusto mong gawin sa negosyo o gaano katagal mong gusto magstay sa negosyo. Yung mga kapatid ko at ako, ang mahirap sa amin is para kami naging alipin ng negosyo namin. Na lagi kami nakatali doon na pag may empleyado kami hindi nagpapakita, is kami yung kailangang kumilos, kami yung kailangang pumalit sa kanila. Wala kaming dishwasher, tagugas ng plato or kung ano, ako maging dishwasher kapag ano, which is walang problema. Ang naging problema lang is yung ba talaga yung gusto namin gawin. And so, ang maganda po dito sa Amerika talaga is maraming opportunity para sa tao. Marami kang chance na maging successful. Bukod sa masipag ka, basta tama yung puso mo. Basta tama ang puso mo, tama ang pananaw. Agree ako dyan. Yeah. Kasi di ba, pansin nyo kahit sino, minsan, hindi naman sa parang ininsulto natin yung mga ibang tao na walang ginagawa. Pero kung mapapansin nyo, yung mga tao na immigrant, yung mga tao na nag-move sa Amerika, sila pa yung mga naging successful. And ang tawag nga natin din is may immigrant mindset. Mabenta yung term yan pagdating sa mga ibang negosyo kasi kung mapapansin nila, yung mga nagtatap na successful people, karamihan is may mga immigrants yung iba na galing sa ibang ano. Kaya ngayon, mismo sa mundo natin, sa bansa na to, labeled na pinakamayaman is si Elon Musk sa Tesla. Elon Musk was an immigrant. Immigrant din siya.
Of course, yung iba hindi. Pero ang whole point is, iba kasi yung, alam po kasi natin yung ano, yung pakiramdam at alam natin yung hirap. Alam natin na pag pumunta tayo sa isang bansa na wala tayong kilala, wala tayong, pag may kailangan tayo, wala tayong matatakbuhan. So natututo tayong maging matibay at umasa sa Diyos at galingan para sa sarili natin. Ayun And Mike, saan mo naman na ano yan, yung business na yan? Paano ka na-motivate na pasukin yung business mo ngayon? Napakaganda ng tanong nyo. So, like ko sinasabi is, ang negosyo talaga hindi para sa lahat. May mga tao talaga na mas magaling sila na empleyado, may mga tao na mas magaling sila na manager or mag-manage, pero may mga tao na mas magaling sila na sila yung may-ari ng negosyo. Kaya ako sasabi mas magaling kasi ayaw nila na may boss sila. So ako po ako yung tipo, ako at mga kapatid ko, lahat kami, pinalaki kami na ano na parang hindi naman sa hindi kami nakikinig sa pinalaki kami ng negosyante. Tatay ko nung bata pa lang ako, ano siya, ambisyoso siya. Nanay tatay ko. Ang dami namin naging negosyo. Kahit pa hindi naging successful lahat, nakita ko yung dahilan kung ba't nila ginagawa yun. Kasi gusto nilang mabawi yung oras nila. Kasi walang mali magtrabaho para sa ibang tao. Sinasabi ko nga is pagdating sa pagiging nurse, nursing siguro is one of the hardest but most rewarding careers. Hindi lang dahil sa sweldo na nakukuha mo, kundi dahil sa mga taong natutulungan mo. Yeah, Yun ang maganda sa dyan. kasi dumarating sa point na hindi na tungkol sa pera eh. Tungkol na to sa mga buhay na natutulungan mo, mga relationships na nabibuild mo. So yun yung mga importanteng bagay na saan makita ng tao. Pero yung pagdating sa negosyo, sa akin personally, is hindi ko kasi makita ang sarili ko at certain point na pinalalago ko yung negosyo ng ibang tao. So sa akin, well, kung may palalaguin ako, kung may bubuhos ang buong buhay ko, bakit hindi na lang sarili ko negosyo? And so, in the same way, hindi lahat is pwedeng sila lang yung may negosyo. Kasi kung lahat ng tao may negosyo, wala na magtatrabaho. Wala nang trabahador. And so, Tama yan. wala nang trabahador. So, magandang balance eh. And so, kaya like ko sinasabi sa tao, pag may kausap ako, hindi to para sa lahat, pero kung to para sa iyo, pwedeng mabagong buhay mo. So, ang negosyo, sisimulan ko, negosyo hindi para sa lahat. Pero kapag ikaw yung tao na naramdaman mo sa dibdib mo na gusto mo magsimula ng isang bagay, negosyante ka. Naramdaman mo kahit kaunti na hint na parang gusto yung mag-start ng something, magandang idea yun ah. Yung word na yun palang may idea, automatic may entrepreneurial mindset ng tao yun. So yun lang sinasabi. Kaya sabi ko is, wag nilang mamaliitin yung mga hint na yun sa puso nila kasi potential na pag pinalago nila yun, inalagaan nila, maano yun sa buhay nila. So sa akin, lumago na siya over the years. Pero sa totoo lang, ang nag-push sa akin is mga kapatid ko, mga bata kong kapatid. Kasi ako kasi yung kuya nila na ready na ako na mag-focusan sa career. Pero nag-open kami ng restaurant, binato nila ako ng mga responsibility. Bookkeeping, management, lahat. Wala naman akong background. Ang background ko, nursing. Ang alam ko lang is mag-alaga na may sakit. Which is maraming bagay, pero wala akong alam sa ito. Ang alam ko lang focus is healthcare, mga gamot, lahat ng ganito. Pero sa kanila, binato nila akong bagong responsibility. So, nangyari sa akin, na may bago akong skill na na-acquire. Ang na-acquire kong skill is something na hindi ko na-expect na may enjoy ko. So, na-enjoy ko negosyo po. And from there on, kahit na mag-struggle ako sa ilang season sa buhay, ang alam ko sa dulo is makabangon ako kasi alam ko na nag-invest ako sa sarili ko sa kinabukasan ko. So, magkano naman ang puhunan dyan? Joke lang. Magandang tanong yan. Okay lang ba tanong na yan? Magandang tanong yan. So, Okay, pagdating sige. sa puhunan, iba't iba, depende sa negosyo. So, Okay. so pagdating sa puhunan is kapital ng tao. Let's say nung nagsimula ako dito, ang puhunan ko is technically wala. So, may tinatawag tayong credit card. Di ba may credit card kayo dito sa Amerika. So ako, nung mga time na nasa 20s ako, 20 plus. Ngayon, 38 na ako this year. Hindi So, naman halata eh. ngayon hindi halata. Mas mukhang bata sa akin. So, ang nangyari po na is, nasa 20 plus ako, is ang automatic utak ko na negosyo rin.
bibili ako ng mga gamit sa GameStop or sa anumang store, mga novelty items. Let's say bibili ako ng laruan na worth $200. Itong perfect example. Halimbawa, itong laruan na to, bibili ako ito ng $200, ibebenta ko siya ng $500. Saan mo siya bibenta? Sa online. Sa Online. eBay. Okay. So, maraming nagagalit sa ganun kasi may term silang tinatawag, scalpers. So, nagsimula ako sa ganun, buy and sell. Alin sa mga sapatos, di ba? May Jordan, Ron, yung mga sapatos, bibiling ko yung Jordan, bibiling ko ng $120, ibebenta ko ng $200 online. So, Wow, grabe. tumagan ako sa simula. Tapos, after nun, yung restaurant business namin, average siguro na cost namin, depende sa build, is $50 to $100,000. At in a way is conservative pa yun. At hindi pa yun yung pinaka para mga sobrang ganda na business. So may food truck din ako, hindi ko nabanggit. Yung food truck namin, average na cost ng business na yun is 30 to 100,000. Ngayon, pagdating sa restaurant, hindi ko siya basta mare-recommend kasi iba, ang return talaga sa lahat ng negosyo, it takes about 3 to 5 years para makuha mo yung ROI mo, yung return of investment mo. Pero ang beauty naman ng negosyo, lagi kong sinasabi sa tao, may dalawa kang plano pang sisimula kang negosyo. Kailangan mo ng entry plan at ng exit plan. Ang entry plan mo, kailangan mo ng business plan, kung pwede ka mag-conduct ng feasibility studies, target marketing, pricing mo, anong produkto mo, anong service bang ino-offer mo, whether cleaning yan or pagkain, anong short-term goal mo at long-term goal. At higit sa lahat, sa entry plan mo, handa kang mawala ng pera. Yun ang risk sa negosyante. Yun yung isang bagay na pag di ka handang mawalan, mahirap magnegosyo. So, alam mo sa puso mo na ilagay mong pera, imposible mawala. So, kailangan paghandaan din pala yun, Mike. You know? Kailangan paghanda po, 100%. Pero exit plan mo, ang exit plan is pinaplano mo. Pero normally, para maging successful ka, nagsisimula sa utak eh. Huwag kang mag-iisip na malulugi ka yung negosyo mo. Pero lagi may exit plan. Ang exit plan naman po is whether i-liquidate mo yung negosyo mo, ibebenta mo, pwede mong ibenta, tapos ibenta ang business mo, magkakaroon ng losses, mga ganun. Pero pagdating sa negosyong yun ang pinaka nakikita ko na ano. So, in a way, madaling magnegosyo sa Amerika, yung masasabi ko. Ang kailangan nyo lang is tamang pagpaplano, saka hindi nyo kailangan experience. Yun ang kagandahan nito. Talagang beauty ng business is hindi nyo kailangan mag-start na kailangan ng years of experience. Hindi. Kailangan mo lang sa tamang puso, sa tamang plano, tamang koneksyon. May mga loans sa Amerika, SBA loan, may mga ano loan sa makikita na makuha nila sa pag-start ng business. Pero depende talaga sa business, sir, kung anong gusto ng tao. Real estate, di ba? Realtor din ako. Real estate, pwede ka mag-start ng simula sa bahay mo. Kasi yung bahay mo, bibilin mo siya. After 2 years mo matirhan, bibili ka ng isa pang bahay, parerentahan mong bahay mo. So dahil pinarentahan mo yung bahay mo, so pwede mo gawin siya every 2 years. Or depende sa loan mo, pwede nga every year eh. Pwede kang bili ng bahay every single year. So by the time na 10 years now, milyonaryo ka na based sa real estate ano mo. So madaling sabihin, ang problema, mahirap siya gawin kung wala kang extrang pera na may invest sa ganung klase investment. Pero napakaraming opportunity, lalo na pag nurse. So like ko sinasabi, sir, is ang mission ko is tulungan ang medical force, mga nurses, na maprotektahan nila, hindi lang yung medical field na ginagawa nila na tinatrabaho, pero sila mismo maprotektahan yung pera nila, na maprotektahan yung pinaghirapan nila. So, yan yung kanina is, bago makalimutan is, anong pwedeng gawin ng mga tao sa kanilang mga 401k, di ba? Yeah, lalo na ngayon, di ba? Yes, lalo ngayon bumagsak. So, itong story ako. Meron po akong isang tao na tumawag sa akin. Sabi sa akin is, I just lost 20% of my 401k. So sabihin na natin yung 401k niya is may 500,000, $500,000. Ang natira na lang 400,000. By the time nag-uusap tayo ngayon, bumagsak pa ata ng 320,000. So, malaking pera pa rin yun, pero malaki na wala. So, itong mga ganito kasi, na bagay, let's say, may 401k tayo, let's say, Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, T. Rowe Price, Merrill Edge, kung ano man nagmamanage yung pera, walang guarantee ang pera pagdating sa market. Ang problema rin sa 401k, banggitin ko mga problema ng 401k, walang guarantee,
hindi mo ma-access until 59 and a half years old ka nang walang penalty. So may penalty siya 10%. At bukod doon, tax deferred siya, saka yung pinaka nakakatakot is yung na-experience sa lahat, nawawalan ng pera, bumabaksa ang pera nila. So ano pong solusyon? Ang solusyon is diversification. Ang ibig sabihin ng diversification is literally, do not put your eggs in one basket. So, kailangan matuto ang tao na tingnan nila may iba pa silang option. So, ano yung mga option na may available sa nila? Number one is Roth IRA. Isang option siya na ma-diversify ang pera. Roth IRA, kapag below 50 years old ang isang tao, ang maximum contribution ay $7,000. Tapos kapag above 50 years old ka na, ang maximum contribution mo is $8,000 a year. So ang advantage ng Roth IRA is tax-free. Tax-free siya. Pero ang disadvantage naman niya is may penalty siya pag in-access mo before 59 and a half years old. Tapos ang pinaka nakalungkot na part na disadvantage is pwede pa rin bumaba ang pera. So yun yung mga bagay na hindi alam ng tao. So 401k Roth IRA, magkaiba sila kasi yung 401k, magbabayad ka ng tax. Roth IRA, tax-free siya. Pero ang problema, right now, bumababa ang market, bababa ang pera mo. So anong solusyon na pinaka-solusyon talaga is kilala natin na si Shaquille O'Neal, di ba? Si Shaq. Mm-hmm. So si Shaq po, nung kumita siya ng $1 million, pinakauna niyang $1 million, within 30 minutes, naubos niya. Wow, bilis Bilis, 30 minutes. 30 minutes sa ubos niya. So, syempre, pinakita doon na napaka-irresponsible niya sa pera niya. So, ang ginawa niya, matalino si Shaquille. Nakipag-usap siya sa mga tao na mayayaman at mga naging successful na. So, isang bagay lang tinanong niya. Sabi niya is, ano bang ginagawa niyo? You know, what are you guys doing? How's your money growing? You know, how do you build all these legacy? So, sasabi sa kanya mayayaman na matanda, 70 plus. Remember this one word, Shaq. Annuity. Okay? Annuity. Mm-hmm. So, annuity could be a broad meaning when it comes to investment po. And technically, ang annuity kasi, sir, is ang tao is basically may kontrata ka na nakalagay sa insurance company na may guarantee ka na yung pera mo, lalago, lalaki, may lifetime income kung ano-ano. Pero yung ginagawa namin para sa tao, is one step ahead pa sa annuity. Ang tawag sa ginagawa namin is fixed index annuity. So, anong advantage nun? Let's say, ang pwedeng gawin ng tao, kung may 401k ka, let's say may 100,000 ka sa 401k mo, $100,000 na pinaghirapan mo, inipon mo, pwede mo siyang i-roll over, i-transfer sa isang fixed index annuity na ang mangyayari, yung pera mo hindi naka-expose sa market loss. So, kung bumagsak ang market, ang pera mo, protektado. Kasi yung pera mo, hindi siya directly naka-invest sa market. Ang pera mo is kinokopya lang ang performance ng market. So, medyo technical terms yung ibang bagay. Pero to make it short, ito lang ang isa sa safest account na proven even during ano bang times yan dito sa Amerika na Depression. Great Depression. Salamat Depression, depression. During the Great Depression, ito lang yung mga accounts na nagstay na hindi nawala ng pera. Ito lang yung mga accounts. So, kung tatanungin nyo, anong option ng ibang tao is i-roll over nila yung pera nila sa isang fixed index annuity. Ngayon, bago nila magawa yung kailangan tawagin yung Charles Schwab, Fidelity, Vanguard. Tapos itatanong nila kung magkano rin pwede lang i-transfer. Ang tawag din is in-service distribution. Kasi kung isang tao bago na sa trabaho or kung isang tao is hindi may certain time na pwede lang nilang i-take out yung pera. So may limit siya. Ang kagandahan naman ito, sir, is napakasimpleng proseso. May suitability lang na ginagawa para makita kung qualify. Kasi minsan hindi pwedeng i-move na lang basta-basta yung pera. Pero yung pag-move is simpleng ililipat lang yung pera sa isang account na lalago at hindi mawawalan. Ito ang paborito kong part na share. Lahat ng kliyente na tulungan ko hindi nawalan ng pera. Lahat. Wow. Kahit isang cents or kano, hindi. Ikaw pala kailangan namin, Mike. Pwede natin silipin kung option para sa inyo. So, yun ang pinakamaganda doon. And so, ang maganda pa is yung pera mo is lalago ng lalago.
So, yun ang pinaka-ano doon. Pero ang isa pa na inaano ko naman, kung wala kang 401k, let's say puro cash ka lang, na nag-iipon ka, ang isang option is ano naman, is through cash value life insurance. Now, pagdating sa cash value life insurance, sa mga tao is medyo parang ano ba to, ano ba yan? Pero ang isang cash value life insurance is very powerful tool dahil ito is protektado ng IRC code 7702, IRC code 72E, IRC code 101A. Lahat yun ay tax code siya sa Amerika na binibigyan ng tao ng ability na mag-access ng pera niya tax-free, mag-grow yung pera tax-free, tapos pag namatay sila, matatransfer yung pera tax-free. So, may mga tao na nagbi-build ng pera sa account na to, na habang nag-grow yung pera, itong pinamagandang feature dito, habang nag-grow yung pera, pwede kang bumawas ng pera. Pero kahit bumawas ka ng pera, yung pera mo lumalago pa rin based dun sa total na perang nailagay mo. So, kung meron kang 100,000, bumawas ka ng 30,000, sa regular na bangko, sa 100,000 mo, matitira na ng 70,000. Sa account na to, kung may 100,000 ka, bumawas ng 30,000, yung 100,000 pa rin ng lalago. Yun ang napakaganda sa ano to, sa ganitong klaseng account. So, yan ba Mike, kay may time frame ang pag-invest diyan? Wala. Well, pagdating sa paglalagay niyon, ang pinaka when you say time frame, pagdating walang age limit basically, except actually may age limit siya. Pagdating sa 70 plus, di na basta na-qualify. Pero yung account na to is up to 100 and most companies up to 120 years old. So kung yung pera na nilagay dito is pinabayaan na ng isang tao hanggang umabot siya ng 120 years old, ang mangyari, lahat na naipon na pera doon mapupunta sa beneficiary, whether sa anak, sa apo sa tuhod. So, ano talaga siya, way siya para i-build yung wealth. Pero napaka-powerful na tool niya para maprotektahan ang pera ng tao. And that's something na ginagawa ko para sa ibang tao. In fact, ang kagandahan to, which I'll end sa part na to sa business, sir, is napaganda ng business na rin to. Hindi lang makatulong sa ibang tao pagdating sa kinabukasan na. Kasi ang reality, balang araw, lahat tayo magre-retire. So, ang tanong lang, magkano yung pera natin may ipon? So, habang bata talaga, pagdating sa time frame, pinakamaganda mag-start habang bata. Meron kami mga binibuild na account para sa mga baby. Ang tawag namin $1 million baby account. Yung dalawa kong anak, by the time na umabot sila ng 60 plus, milyonaryo sila dito sa Amerika. Dahil binuild ko yung plan na yon. Bukod doon, may access sila sa pera at any time. Pwede nang gamitin yung pera sa college, pambayad sa deposit sa unang bahay nila, pangsimula ng negosyo, kung anong gusto niyang gawin. So may account akong binid para sa nila. Pero syempre, ako yung owner ng account, so pwede ko i-access yung perang yun para sa kanila. So yun yung isang bagay na napakagandang gawin ng isang tao para sa strategies para sa family nila, especially dito sa America. And like I said, business-wise, sa totoo lang, ito yung pinaka na-enjoy kong negosyo. Kasi kung direct yan, magkano lang invest ko sa business na to is almost sa first year ko, almost kasama ni licensing ko. Kasi may licensing din to. Hindi kasi hirap na nursing, sir. Hindi kasi hirap na nursing, okay? Pero umabot siguro around between $700 to $900. Pero ang return niya, saan ka nakakita ng negosyo na pag sinabi sa'yo, magkano gusto mong kitain? Pwede kang kumita ng 100,000, kalahating milyon, $1 million, or depende sa'yo. Wala akong nakita ibang negosyo ganun. And sa industry na pinasok ko, kahit sino, kino-cover namin buong 50 states ng Amerika, including certain provinces sa Canada, sa Puerto Rico. So, very effective, very powerful, and something na I'm sure anyone would enjoy as well, especially if they're looking for an opportunity on how to do something like this po. Pero pwede mo siya i-withdraw? Oh yeah. Yep, pwede withdraw pera. Yep, at any time. Unlike 401k, saka Roth IRA, may access kayo. As long as may pera na doon, pwede mo siyang withdrawin. Kung walang pera doon, wala kang mag-withdraw. So sa simula talaga, ito masama nila sa ibang tao. Sa simula, may mga fee. So sa simula, yung pera mo, wala ka pa talagang full access sa pera mo. Ibig sabihin, hindi mo pa makikita yung full potential ng pera mo. So normally, it takes about 10 to 15 years. So ang tawag dito is more on conservative way siya on saving money. So hindi, like I said, hindi siya para sa lahat, pero para sa tamang tao,
kung may gusto kang nag-iipon ka sa kabilang to, nag-iipon ka sa kabilang to, pwede mong gawin to. Hindi siya ano, pero maganda nga doon, pag na-access mong pera mo, tax-free. Alright, so pag nag-invest dyan, Mike, kailangan may, tawag doon, may goal ka dapat, di ba? Opo, lagi may goal. So kami, we specialize on building plans po. Kasi every person na umupo kami, tinatanong namin, ano ba yung goal nyo? Magkano ba yung gusto nyong kitain pag nag-retire kayo? So pinapakita namin kung ano yung pwede lang gawin, kung magkano yung kailangan nilang ilagay. Minsan, syempre, mahirap kasi medyo kailangan nila malaki-laki ilagay dahil medyo late na sila nag-start. Pero at the same time, ina-adjust namin based sa current financial situation ng tao. Pero everyone is different po. Hindi siya one size for everyone, basically. I mean, hindi siya one size fits all. Every single person, custom build siya para sa tao. Depende sa need ng tao. Depende sa need ng tao, 100%. Saka yung, kung ano yung priorities niya, ganun. 100%. Ganun po talaga. Okay. Yeah. So, napamahal ka na dyan sa business na yan, ano? Ay, sobra. Nursing will always be special sa puso ko. In fact, sabi ko, panagkaroon, wag naman sa pang epidemic or pandemic, nursing is something na pwede mo uling balik-balikan kasi kailangan habang buhay. Medical field. Tatlong industry na malakas sa buong mundo ngayon: healthcare, hindi mawawala, technology, and finance. Yung tatlong yun. So, kung nandun ka sa alinman sa tatlong yon, nurse ka, healthcare, technology sa finance, ayos ka. Basta nasa alinman sa tatlong yon ang iyong field, maayos ang buhay mo. Wow, sarap pakinggan ah. Yup, 100%. 100% yan. So, kahit na, ano ba, nurse kami, tapos pwede kayo pumasok yan, pwede rin. Oh yeah, marami. Tatrabahoin din namin yan, okay lang. Oh yeah, part-time, full-time, referral, business partner. May nurse dito na travel nurse, kumikita siya ng 300,000. Last yung kinita as travel nurse, $320,000 in a year, travel nurse. Pero napagod siya. So, ang ginawa niya, binaliktad niya. Ito na yung full-time niya, nursing is part-time niya. Kasi kumikita siya. Mas malaki pang kitain dyan. Mas malaki nang kinikita niya dito compared sa nursing. Correct. Oh, wow. Yeah. Well, like I said, hindi siya para sa lahat, pero para sa tamang tao kasi syempre marami. Like I sabi, I can promise people anything, but what I can promise them is a life-changing experience, and leadership development is one of the biggest thing. Kasi to be successful in anything, like yung sinasabi po is success depends on your ability to lead others. So kung magaling ka mag-lead ng tao, sa business na to kasi leader ka eh. May mga tinuturuan ka, may mga kasi hindi lang pwede, kasi ang dami kong kliyente. Hindi pwedeng ako lahat hawak ng 100 kliyente. So, nagbi-build ako ng team. Right now sa team ko, meron ako at least 70 na tao sa team ko. So, wow, ganun na kadami. Apo, yeah. So, 70 na taong yon, tinutulungan nila ibang tao. Hindi ko kaya hawakan lahat yun eh. Of course, at the same time, sa 70 na taong yon, kumikita rin naman ako. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Yun ang maganda sa negosyo. Nakatulong ka na, kumikita ka pa. Kumita. Tapos, wala makita negosyo na lahat kayo pwede yung ma-reach ng 6 figures, 7 figures na income, na ganun. So, nakaka-bless. Kaya sabi ko, salamat talaga ako sa Diyos dahil napadpad ako sa opportunity na ito. Wow, ano kaya ang business na yan, Mike? Pwede bang malaman? Anong company ba yan or what? So, ang parent company namin is Aegon, which is a $1 billion company. Tapos, ang pinaka-brokerage namin is World Financial Group, WFG. Sila yung pinaka-insurance broker namin. Securities broker namin is Transamerica. And lagi ko sinasabi sa tao rin na walang company perfect, pero at the same time, mag-ingat din sila sa automatic nilang pagre-research ang kung ano. Kasi ako mismo, bumalik lang ako sa industry. Kasi nung simula, masama ang lasa sa akin nung business. Hindi ko nagustuhan. Pero nung tumanda na ako, mas naging open-minded ako, na-realize ko talaga na ang negosyo ay negosyo. Na mga tao, pag mapapansin nyo, sa mga reviews, pa nakikita nyo sa online, or kahit ano, is pa nakikita nyo, ang mga tao nagre-review lang is mga tao may reklamo sa may bad experience. Wala kang makikita na good experience na nire-review. Most of the time, and like what I said nga po kanina is,
pagdating sa mga business is ang mga tao kapag may good feedback sila, hindi sila parang obligado na pumunta para i-review yung company. Para sabihin na, oh yeah, 5 star, sarap na experience ko dito, sarap ng pagkain. Rarely yon. And tayo madalas is, as consumers, pag satisfied tayo, hindi talaga tayo nag-leave ng feedback eh. Pero pag tayo is nainis tayo, parang ang bulok naman itong nung restaurant na to or no, saka tayo nagrereklamo, di ba? Punta tayo, may tayo ng bad review or kung ano. So, lagi talagang may mga ganong klaseng basically review. So, kahit anong company. So, I always tell people then, pagdating sa sa kahit anong negosyo, is importante talaga na wag nilang parang i-weigh na based sa sinabi ng website na to or sinabi ng ganito. Maganda talaga is based dun sa tao na kilala mo. Lalo na kung kilala mo Pero yung tao. based din sa experience mo, no? Bilang consumer, parang ganun. Oh yeah. Based sa experience ko as a consumer, as a business owner, at the end of the day, you cannot please everybody. Yeah. Kung hindi sila Agree dyan. kung hindi sila satisfied sa services mo, let's say nurse ka, you did your best para maalagaan mo yung patient mo, pero yung patient mo nireklamo ka pa rin dahil lang may isa kang maling ginawa na oversee mo, biglang ire-report ka or kung ano. Parang at the end of the day, parang hindi patas, pero at the same time, alam mo yung totoo sa yung credibility mo. So in the end, tayo sinasabi yung katotohanan pa rin ng magbabagi. So when it comes to sa business na to, daw kami yung number 1 na financial services sa buong Amerika. Of course, hindi perfect. Pero dahil sinasabi is one of the biggest reason kung bakit ako nag-join sa company na ito is dahil sa mission nila, yung mission namin. Mission namin is mission before commission. At the same time, mission namin is no family left behind. Na wala kaming pakialam kung sino yung tao, ano yung background nila, ano yung education nila, ano yung financial status nila. Kahit single mom lang sila na nakatira na mag-isa na nag-aalaga ng 3 anak nila, or kahit mayaman sila, tinutulungan namin lahat. And ako rin mismo, kaya ako nandito, sir, is dahil natulungan ako. Nandun ako sa point na kahit negosyante ako, yung pera ko patuloy na nawawala, na kala ko expert na ako, kala ko ang dami ko na alam sa taxes. Accountant ko, 3 accountant ko, mga CPA ko, kung ano-ano. Pero yung mismo mga CPA ko, hindi alam yung mga bagay na natutunan ko eh. Kaya ngayon, ang nangyari, partner daw ako sa mga CPA. Pero para bigyan kayo na this idea is, yung company namin nag-start in around early 90s. Technically 1991, tapos nagkaroon siya ng rebranding. Pero may access kami sa 192 A-rated companies. So lagi ko sinasabi nga po, kung pupunta ka sa bbb.org, Better Business Bureau, yung company mismo namin is nandoon and nakalagay doon A+ rating. Of course, may mga reviews or kung ano, pero ang papansin yung mga reviews, mga tao na hindi kasi perfecto lahat eh. Pero ako mismo personally, wala akong mga kliyente na nagrereklamo. I'm sure down the road sa future, sa paglaki, tas hindi mo na maasikaso lahat, potential na mangyari yun. Pero ang goal namin is ma-maintain yung quality over quantity. Pero Mike, may tanong ko lang, yung bang business mo ay anong pinagkaiba niyan sa mutual fund? Yeah, napakagandang tanong yan. So pagdating sa mutual funds, kasi mutual funds po is managed account siya. So mismong may management fee kung ano. Ang pinagkaiba, number 1, ang serbisyo namin libre. So minsan tao, libre. Yeah, libre. Libre to sa lahat ng kliyente. Umupo ko sa mga kliyente, tinutulungan ko sila sa 6 na bagay, increase ang cash flow nila, pagmamanage ng mga utang nila, kung bound sila sa utang, debt management, credit card, bahala na. Yung pangalawa, debt management. Pangatlo is emergency fund. Tinutulungan ko sila magkapera. Papasensya na sa kukuha. Yung anak kong babae, pininturahan tayo. Cute naman. Hindi ko na-realize. Parang may pink. Pininturahan ako. Okay lang yan. Tapos pang-apat is proper protection. In case na magkasakit ka, mawalan ka ng trabaho, babayaran ka ba ng employer mo? Ginagawa namin yung pinoprotektahan. Number 5 is wealth building. Tinutulungan namin yung tao na kahit tulog ka na, kumikita ka pa.
Kahit bumagsak na market, guaranteed 0% flat. Hindi ka mawalan ng pera. At yung pang-anim is tinutulungan namin ng tao na lahat ng pinaghirapan mo, lalo na pa dito ka sa Amerika, lahat ng pinaghirapan mo is matutulungan namin ipasa yan sa beneficiary mo, skipping the probate, tax-free. Ginagawa namin through estate planning. So marami kaming ginagawa. In a way, ang tawag na namin sa sarili namin, sir, is Amazon of the financial industry. So, lahat ng services na yon is ino-offer namin sa mga tao. And yun yung isa sa pinaka bagay na na-attract ako sa industry nito. Kasi ako mismo, natulungan. Ngayon, natulungan ko nanay tatay ko, natulungan ko mga kapatid ko, at kung sino-sino, mga kaibigan ko, yung mga taon talaga na kailangan nilang tulong na lumalapit din sa akin, natutulungan ko sila. So, paano naman, Mike, paano naman mag-join dyan? Well, so dalawang bagay tinitingnan natin dito, Sir Dr. is yung una is para mag-join, kailangan is eligible ka magtrabaho sa Amerika. So, kahit ang kino-cover natin is 50 states in the US, including Canada, province sa Canada, sa Puerto Rico. Unfortunately, wala tayo sa Pilipinas or kung ano. But ang kailangan lang is state exam. Tulad ng sinabi ko kanina, is hindi siya kasang hirap ng nursing. But kailangan mag-aral para makapasa ka ng licensing mo. Ang pinofocus lang namin is a certain license, which is life license lang. Hindi mo kailangan ng securities license. Dahil hindi tayo nagfo-focus sa pagre-recommend ng mga certain variable products, which is investments or kung ano. Kaya pagdating sa mutual funds, managed account siya, pero kami, ang hinahanda lang namin is yung mga fixed index annuity, which is guaranteed. So ang pinagkaiba niya, let's say sa mutual funds, let's say umangat siya ng sobra, let's say 100%, di 100% ang kikitain mo. Sa amin, pag may umangat, kahit 100% yung kinokopya, potential makukuha mo lang is mga 30 to 50%. Pero anong guarantee nun? Sa mutual funds, pag bumaksak ang market, wala ang pera mo. Yung sa amin, is nakastay lang yung pera mo, hindi ka nawawalan. So yun yung biggest difference. Biggest difference is market protection. I know, ang market kasi up and down, up and down. Ang sa amin, pataas lagi. Pataas, steady, pataas, steady. Ang problema kasi doon, sir, kapag ikaw ay isang tao na medyo matanda ka na, magre-retire ka na, age 65, 70, or kung ano, tapos biglang bumaksak ang market. Isipin mo mangyari sa lahat ng pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo. Mawawala lahat. So, it would take years, 10, 15, 20 years para mabawi mo yung nawala. Pero bukod doon, inflation, tataas ulit yung presyo ng lahat. So sa amin, pinoprotektahan namin ang tao na sa oras na magre-retire na sila, yung kapag bilang bumagsak ang economy, guaranteed 0% flat. Ibig sabihin 0% flat, hindi magne-negative ang pera mo. Hindi ka mawawalan ng pera. Hindi ka madadagdagan, pero hindi ka mawawalan. Yun ang pinaka-importante yung hindi ka mawawalan. And ako is hindi ko to kliyente, pero kaibigan ng isa kong kliyente, isa kong colleague sa business, meron siyang $1 million, 1 million sa kanyang 401k. Hindi to recently, medyo matagal na to. Bumaksak yung 1 million niya ng around $150,000. From 1 million to 150. Grabe, no? Yes, it would take him more than 18, 20 years para mabawi niya. Depende pa, hindi pa sure. Pero pagdating doon is para lang mabawi niya yung nawala. And so, kung nailipat niya yon doon sa account, like sinabi ko, lahat ng kliyente ko ngayon na natulungan ko, na na-transfer nila yung kanilang retirement accounts sa fixed index annuity, hindi sila nawala ng pera. Kaya lahat sila message sa akin, Michael, thank you very much. Thanks for helping us. And syempre, nakataba ng puso ko kasi napapakita ko sa nila yung power ng ability na maprotektahan natin yung pera na pinaghirapan nila. So, yun yung isa sa pinaka importante at highlight para sa part na yun pagdating sa pera yun. Now, tanong yung kanina yung paano ba sumali? Paano? Hindi siya... Last question ko na lang sa'yo, paano mag-join? Sige, so, dalawang klase po is, so, if you want to do what I do, again, state license, and basically uupo sa for basically for kind of like a job interview.
para lang malaman mo kung ito ba yung gusto mong gawin, if it's a good fit for you or you're a good fit for us. Kasi hindi lang kami nalabas na para, okay, sali ka, ganito ka. Kasi quality control nga po eh. Quality over quantity. So, ang ginagawa namin is we really sit down para turuan and train. Kasi ako nung pumasok naman dito, zero knowledge ako. To an extent, zero knowledge ako pagdating sa financial services. Pero natuto na ako kasi may trainings kami, meron kaming academies para ma-reach mo yung certain level of understanding mo when it comes to helping people with their finances. So, may certain cost. Di ko alam tataas sa future inflation, pero certain is 125 basically para mag-start ka sa business, and that's background check, yung agent code mo, which is, to make it simple, yung agent code na yun sa company na to is you can sell your business. Let's say ako, nagstay ako sa company, sa business na to for about 20-30 years, and meron na ako na-establish na company, pwede ko ibenta yung company na yun sa ibang tao, or pwede ko ibenta sa company itself. So, let's say ang evaluation ng business ko is umabot ng $1.6 million. Pwede ko ibenta yung business ko sa or pwede ko ipasa sa anak ko o sa asawa ko. So, you're not just working on building your business, you have full ownership of your business. And the best part is you're only spending $720 a year para i-maintain mo yung license mo. Well, may ma-continuing education. Parang nursing. Every 2 years, may ma-continuing education, re-renew license mo. Isang bagay na pinakamasarap na like ko share din sa tao is medyo compared sa nursing, kasi sometimes sa nursing, may certain reciprocity na i-allow ka na yung license mo pwede magamit sa ibang state, di ba? Pero sometimes kailangan mag-take ng certain number of exam or para maka-work ka sa state na yon. So every state iba-iba. Sa amin, once you're licensed, all you have to do is purchase the license. Like license ako for Florida, for California, Texas, kung saan-saan. And so whenever I need to help someone from a different state, all I have to do is purchase that license. I don't have to retake the exam. Hindi ko kailangan mag-exam ulit. And yun ang pinaka parang medyo rewarding doon. So hindi siya kasing hirap ng nursing. Ang best part na paborito ko rin dito is because of technology. Nasa bahay ako. Like ngayon, nasa bahay ako. Basically, kailangan ako ng asawa ko, ng mga anak ko. Isang sigaw lang nila, sorry, baba ko to, tulungan ko sila. So I get to spend more time with family, which is one of the biggest factors why I was attracted in doing something like this is yung time freedom. Hindi ko kailangan mag-report sa boss ko na, pwede ba ako mag-off dito? Ngayon, pwede na akong mag-off. Kaso sa restaurant, hindi yung problema eh. Work ako Monday to Sunday. Na-skip akong birthdays, holidays, weddings, funerals, lahat. Hindi ako maka-attend kasi minsan wala yung mga empleyado ko, ako yung papalit. Pero dito sa business na to, pag gusto kong magbakasyon ng isang linggo, isang buwan, isang taon, sabihin ko, okay, hindi ako mag-work. Wow. Yeah, and yung business is tumatakbo pa rin yung business. Nice. Once mo na siya, kaya. Alright, Sir Mike. Nako, maraming salamat sa iyo, Marami kaming tutunan sa iyo, sir, at napakaganda, no? At sana, nako, good luck sa business mo at marami ka pang matutulungan. Actually, maraming salamat din, Sir Logro, sa opportunity na makapag-share. And, pero bago yan, Mike, baka mayroon kang gustong i-shoutout dyan. Oh yeah, of course. Shoutout ko sa lahat ng mga kabatch ko, 2008 nurses na iban dito na sa Amerika. Kung hindi pa kita nakakausap, usap tayo. Yun eh. Yeah, reconnect tayo, mga kabatch. Kahit hindi ko kabatch, pa nakita mo ako na familiar or narinig nyo tong video podcast namin ni Sir Logro na naimbitahan ako is let's connect. Anything na may, I'm at your service basically. And of course mga CI ko, kung nasa man kayo, mga CI ko, bukod kay Sir Logro, Sir Amazona, Ma'am Banyaga, si Ma'am Hera. I think Ma'am Hera is here in the US. Sa California. Sa California, si Ma'am Azucena. Marami pa. Yung mga mga naging clinical instructor ko. Really appreciate you na naging patient kayo sa akin. Huwag mo kalimutan si Rama, baka magalit sa'yo. Of course, Sir Rama.
Hello po, Sir Rama. Yeah. And it's been a blessing talaga to be able to come to this country with expectation na, kasi being a nurse, it's not easy. Pero having that opportunity, like I said, best industry is healthcare, which is nursing, technology, and finance. And yeah, if you want to look for me, just search nyo lang ako sa Instagram. It's Michelangelo, ITS Michelangelo. And message nyo lang ako, or maybe kontakin niyo Sir Logro, he has my contacts, or maybe put natin somewhere information ko. But I'm here to help in any means, and let's talk business, let's talk life, let's talk about anything. I'm here, and appreciate you, Sir Logro, for this Alright, Mike. wonderful opportunity. Maraming salamat din. At Salamat po. yun, mga ka-Global Nurse, meron naman tayo bago natutunan mula kay Sir Mike Perez. Sir, salute sa'yo. Thank you po. Salamat po. Good luck sa family mo, ha. Salamat po. Alright, sir. Good night po. Good night. God bless. Thank you.